Sunday, no, naghisgot ta about sa pulong sa Ginoo nga kitagaan ta og gahom sa Lord, no, nga gidihugan ta sa Ginoo uban sa iyang balang Espiritu Santo to share Jesus Christ sa uban in many ways, no, in many forms nga pwede nimo mabuhat. And last Sunday, atong nahisgutan na ang church yun, dili lagi magpabiling na dili sa sulod sa simbahan. No? For so long, the time na naman ta dili from January, no, up to this month, i-allow sa Lord na mag-enjoy ka sa place. I-allow sa Lord na enjoy nato ang dako kayo nga lugar na iyang no, ipahimutangan sa ato. And kanang no, sa sobra na to pagka-enjoy, di taganahan din mamuli. Diba? Amen. Di ganahan mamuli ang uban. Most of us, di ganahan mamuli because we love to get together during our lunchtime. Ganahan ka, Ana. So if you want sa uban na wala pa naka-experience o mag-lunch with us, pwede gid kaayo. Okay, last Sunday, kami kaabundan siya sa sudan, sa isda. No? Ang mga pasinugba diha sa men. But the Lord reminded us nga, oy, even ako din personally, remind ko sa Lord na, naglamig na mo ba? O ganahan na mo diha, magsimba, excited na dayon, magkising-kising na dayon na ang men. No? Kaya, mamalita sila isda, mamalita sila karni, tagtad diri, tagtad dito, sugba diri, sugba dito. Because we love eating together sa lunch. But the Lord reminded me na, how about, pwede man nga, kung anong lunch, pinakadugay ninyo diri sa church, alas 2 pagkahuman, ang lakaw na po mo. Kung ang Lord, please, nagain niyo, kung siya mong buhat, nagain mga direction. And, praise God, kay ang church nato sa Valencia is not powered by the pastor. No? It's powered by the Holy Spirit, pero ang direktiba nato gikan yun sa atong mga head. Sa national, ginalay down sa Mindanao, ginalay down sa region, ginalay down sa province kada church. So ang atong church sa JIL, dili siya iya-iya move. Lahi ang direction sa Malay-Balay, lahi ang sa Maramag, lahi ang sa Valencia. No, depende sa pastor. No, dili. No? So, it's easier for us na nasa leadership because all we need is to follow. And ang atong direction today or this season is mag-conquest ta. Kung sa maning conquest, let's bring Jesus Christ sa church. Hindi maging basta-basta makadilata o mga tao. No? Hindi siya sa iyo madila o tao sa church. Why not bring the church sa respective ng mga balay or sa life group. And, motto, so it should be, ang title, kasi nakinom doon sa title last Sunday, the church is on the move. So, pag humanad to, na ipangbuhat si Lord sa mga initiatives na ibuhat sa leadership, sa uban ng mga leaders. Ang uban, after lunch, so, what namin nagdugay diri. Kaya kanya-kanya nga mga lakaw, ang uban to sa hospital, no? Nagpaambit naman sa mga pag-ampo sa love ni Jesus Christ nga. Ano ba mabati sa mga tama na ang presence ni Lord through our lives. So, salamat Salamat sa Lord. Then I need some church, you provide sa Lord. O Lord, nag-move na good ka behind our back. But here comes last Wednesday na ay kusog kayo nga ulan. Sige na mag-ulan. Every night kusog din po permi. Pero that was pinasahid yun last Wednesday. Kami bulusok yun. No? They say na buhawi. And flash floods, we know, daghay na mamatay, daghay na nawadan pa. Ako ba wala pa nakitaan. Daghan yun na mawadan o balay. Tuas na karoon sa jeep na kumpul-kumpul. And when nagsikog scroll mo, so may buhatan sa church, Lord, specifically yung JL Valencia, so naman pwede mabuhat. Sige na paglingkod dito sa sofa, scroll, o nag-comfort. In fact, natin kaubanan dito sa JL before na ang iyang anak na anong yun, dalaga,
Pinadala siya parang sa ihaya sa Villanueva. Then later, late afternoon, bubisita ta sa iya pamilya. So, mga ito, mga igsoon. And yan ako nga, Lord, the perfect timing, no? Timely, ang message ni Lord that the church should move, no? Should go outside this four corners of this room. No? Kagahapon, so until natin nalikom nga 12,650, nakapalitan duha ka sako nga bugas, gitunga-tunga to. So na ating mga contact or point person, no, nga gi-reach out kung kinsa atong kontagaan, and naging siya nga 20, at least 20 people atong matagaan. So ako po, matinumanon, pero ako muna 20 people, ang extend na tag 25. Okay, dili lang may bigtura atong tagaan sa Purok 13 na apa man. Ang Purok 13 is one of the ground zeros nga naapektuhan. Then, atong pagpuan nito, pag-distribute nato ato with all the goodies. Salamat sa mga nag-seed, kig piso, mudawat gid nyo. And mo to nga i-distribute na mo. Ako mismo nga si Junjun na sa sakyanan, then ako dayon, then si Chris dayon kay para mas siya may nakaila sa mga silingan. Pwede rin magdubli-dubli. Pero kabugat mo di ay bugat ang aking ipanghatag. Bugat at gihatag, then na ay ningon nga kabugat lagi. No? Ay kasagaran bigay panghatag sa mga donors tag 1 kilo para sa bugas. So ay pinakadaghan ng 2 kilos. Basta lang makasustain sa isa ka kanan yung kanan. Ang ato mga nasa 4 kilos. Ang ako mag-instruction sa tagripa, pwede 5 kilos. Kung 5 kilos, hindi siya mabot 25. So, di siya mabot 25. So, 4 kilos na nila kung mabukat ba di ay no, kasi may mga dilataguban pa nga mga needs. Butangan pa di loaf bread na ito. Yan ka na pa makainumdog ko ba sa una, mabahaan gihapon ni, yan ay mga relief goods. Magpila-pila mi na ito, then pag-abli na mo, masad ko ba as a bata, kay walay makaon para sa bata. Puro na dila taong noodles. Although, ako madamon ka ako, no? Kasi rin sa family, I decided na magpalit o mga biscuits for kids. Butang na ako dito. Nag-distribute ko yung mga candies, lollipops sa mga bata na tagaan na ito kahapon. And really praise God. No? Anay ko natin dyan, pagkahuman, niulit mi, naniud to kadali, mga 30 minutes pa hulay, at doon na po sa CMU. No? Dili kaya nakadaghan ang nasa campus ministry. But at least na atay gibuhat. No? Pinanaala natin dyan, ikapoy yun. Ikapoy, ikatulog. Pero mas mayo lang ang ikapoy ka nga gibuhat kaysa wala. No? It's a different story. So, salamat sa Lord. Then napag-iisa nga, atuanan pa, wala na ginako na ato. And ako ginan ang atong sister in the Lord, wala na ako natuan. Pagtingan siya, i-confirm niya, at this 2 p.m., at tuon ang punto na mo, wala sila nabakaan, but they need Jesus. Kasi wala ka to na mga bakaan to, or mga nag-flash pa last Wednesday, no, nagtuo ko naging mga tao dito nga na ginahanglan din kay Jesus. Amen. So, this afternoon, salamat sa opportunity. Napakaputay sobra diha. I think 5 packs. Nakay sobra. So, additional na po na sa mga nag-donate yung kagahapon. Salamat sa mga inyong participation for this one. No? It doesn't matter kung kwarta ba, isa pa, effort, oras, magidahin. Basta ito na siyang gibuhat for the Lord. So praise God. Allow me to read the Word of God. Genesis chapter 50, verse 20, NASB version. Alam, putol man. Adi, wala na putol sa akong monitor na po. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring about this present result, to preserve many lives or many people alive. Praise God. Another version sa NLT, medyo klaro ng NLT. You intend to harm me, but God intended it all for good.
He brought me to this position so that I could save the lives of many people. So God bless His word. Let us pray. Father in heaven, salamat sa imong pulong that you have prepared sa matag usa ka namo, O God. Among tinguhan, Lord God, nga mag-glorify ka, mapataas ka. Give us an open heart, a receptive heart, Lord God, nga andam gid mo dawat sa imong pulong nga dili neglect, O God. Bagkus, Lord, ready to take action kung unsa ang imong gusto nga ipabuhat kanang mo. Continue to hide me behind your cross. Apart from you, I am nothing, O God. And let your name alone be exalted in this place. In Jesus' name. Amen. Amen. So, ang title sa message na akong i-share this morning, Pain with a Purpose. Turning trials into testimony. So, ang nahitabo last Wednesday, that was painful, dude. No? Pagkabalugay na akong nag-post si Rona with all the crying, wala pa ito nakita niyang anak ha. Pero the fact na ang kanang nabi kasi mong unang-una nga naapil na anod, wala pa ko yung mga nagunggan na anod nga, I don't know. Basta kay Lord, wala lang ko kung ano sa comfort na bidbid na ako siya until nakitaan dahil pagkakapon nga, wala na yun. And I remember those children, no, pareho lang mag-utos na bidyan nila richly. Karon 16 years old na. Pero kung mga gagmay pa sila, ng mga anak ko ni the late pod na Sir Dakoy-Koy kung sa mga naka-apas pa, si Rona. No? Nasimbahan sila sa ato for quite so long. So, wala na si Princess, ang ilang pinamagulangan ng anak. And that was really painful. Every time na ipa-live book silang balay, every time na event sa ilang balay, present yan ang people to minister to them. So, kaya painful sa heart sa mama, na naa siya sa abroad, di siya maka-atiman mismo sa iyang mga anak. Kaya naa siya, nanginabuhi siya. No? So, katong pain nato siya purpose. Let's find out. Again, natong masama ang punong sa Ginoo sa Bisaya. Genesis 50 verse 20, o mahitungod kaninyo, gihunauna ninyo ang dautan, batok kanako. Naisang gani na istorya ani. Apan ang tuyo sa Dios alang sa kaayuhan, sa ginatanaw nato karon nga mao ang pagluwas nga mabuhi ang daghang katawhan. Kinsa may istorya ani igsoon. Mura classroom na yan. Mga kumpasyon. Pinsan na istorya ani. Sure. Napaya doon kang hinay, pero it's okay. Because dito sa unahan, it's in Tahinomdom. Lagos po ay. Ang istorya ani si Joseph, anak ni Jacob. No? Nga naman na istorya maniniya. Na istorya niya pagkamatay sa ilang papa. Diba 12 sila ka-anak? Si Joseph, anak siya, kinamagulang ang anak siya ni Rachel. Si Jacob, nagduha ka, asawa, si Leah, 10 kabukading 10. Napamatoy duha ka mga concubines, or kanang mga, kung sa ato pa, mga kabit, or okay na lang sa ilang kapanahunan. So, upat na ang mga asawa ni Jacob. Then, pero ang magsuon si Leah, ang ikaduha, kinamanghuran, si Rachel. Pero kang Rachel, din siya na in love. No? Kang Rachel siya na in love, nasa duha ka-anak ni Rachel, ang kinamagulangan, si Joseph. Karon, na-istorya na niya, kato namatay na iyang papa. No? Namatay na yung papa. Kaya nga naman, yung istorya niya, yabot sa punto nga gisilosan lang siya sa iyang mga igsoon. Kaya mga ipagbuhat ang iyang mga igsoon ang napulo para lang mapa-oust, mapalaya si Joseph. Kay grabe, alam ni Jacob si Joseph. Gibaligyan nila ang ilang igsoon until nakaabot siya sa usaka kanang master niya or amo nga taga-Egypt nga gisaligan siya, kinakita yun sa iyang amo nga maayo siya, pero ang asawa adto kay gitintal man siya. No, gitintal siya sa asawa, isumbong ang asawa, agi palamas-tamasan
Joseph, pero wala good, o maghinahikapan. No? Kaya laging to lagi na yung taon ba, mga fake news, no? Mga false information. So, ito man itong yung bana, di makita na to siya, yung pawaon si Joseph, pero gipapriso niya. Dito sa prisuhan, no? Nakauban niya nga duha pud nga gipriso sa hari. Then nagkaroon og damgo, gitabangan niya interpret ang dreams. In short, nakagawas tong duha, pero lingoy siya, ayaw niyo kalimtin diri sa prisuhan ha. Pero nalimtan gihapon siya. After 2 years pa siya nahinumduman, nga naay dako nga famine. Sa kinang famine sa Bisaya? Ulaw. Tagutom, no? Or kanang gingil na El Nino, wala gid as in. Ang El Nino diri sa ato, napamatay makaon. Ito, wala. Anong gid? Wala. So, mo na din niabot niya sa punto, dili lang sa Egypt ang paggutom, niabot po sa lugar, no? Sa mga igsuon o kapamilya ni Joseph. Mo to gipadala siyang papa at tuloy ito sa Egypt. Pagpalit mo o mga kanon. Hantod nga niabot sa punto nga nailhan na nila si Joseph, kay si Joseph gitalala man sa king as kanang right hand. Mo ang pinaka punto ani, no? Og mahituod kaninyo, nagpailaila na siya. Nga siya si Joseph nga katong ilang ibaligya. Gihuna-huna ninyo ang dautan bato kanako, no? Apan ang tuyo sa Ginoo or sa Dios alang sa kaayuhan. Grabe ba? Grabe ang iyang na-experience sa kamot sa iyang mga igsuon, plus sa otoridad, plus sa kuan pagyud, no? Sa iyang amo. Pero nakaingon paghihapon siya nga, apan ang tuyo sa Dios alang sa kaayuhan. Gitan-aw nato karon nga mao ang pagluwas nga mabuhi ang daghang katawhan. No? Especially ang ilang tibuok banay. Kay gipauna lang gyud sa Lord si Joseph dito sa Egypt. No? Sometimes di nato masabtan ang plano sa Lord. Nga nangingon ana. Ang first point is God's redemption is bigger than our pain. No? Ang pagluwas ni Jesus sa sitwasyon kung asa ta na medyo sakit, no? Di naging medyo sakit yun kaayo. I know all of us here naka-experience o dili maayo na sitwasyon sa atong kinabuhi. Very painful. Ikaw rin makatubag ang naigsuon. Iabot ka nga, ingon-ani nga klase, no? Na sitwasyon. Ako mismo, ami ka ng personal experience nga kung makabalo lang gid mo, ha? Hinuod na nahitabo sa kinabuhi ni Pastora? May brother Rene? Nangyuna na nga, oh my God, not in my wildest dream nga ma-experience ko na po. And that was really very painful. Painful sa side sa akong family, painful sa side sa family ni Rene. Pero, nagtuo ko, no? Na mas importante gyapon ang pagluwas ni Lord sa among ato nga sitwasyon. No? Kumpara sa kasakit nga among na-experience. Joseph's brothers meant even. Ang plano nila, kung pwede mamatay na si Joseph, pero ikan sila makaako kay na magamit sila kahadlok sa Ginoo. Ilan lang ibaligya. Pero namakak sila sa ilang papa. Bitaon na sa wild animals dito sa disyerto yung anak. But God meant good. That's not just, kanang hindi naman ito na nara sa libro na ito mapasahan or sa Biblia, but it's a spiritual reality, so on. Nga, kanang imong na-experience nga kasakit, kanang imong gibati nga kasakit, hindi din siya wasted. Naaday gihapon siya kabuluhan. Di ba taganahan ng pain, di ba? Isa ganahan ng pain. Lord, nagay kong daghang kasakit. Ay, nagampuan na. Nagay kong daghang kasakit, Lord. Daghang pagsulay, Lord. Please, naghanap ka, Lord. Mga ito, gay kong, Lord, pangtaangan na ni Lord. Mga napagkita, nga lang ako man. Ano, hindi man siya. Mas dautan man siya. Ano yung mga yunanan natin, mga panguna-una. Pero you know what? That pain, ng imong nabati, maybe years
ago, maybe last month, maybe just this year, or last week, kagahapon, or even karon, hindi siya wasted, igsuon. Okay? Na ay purpose si Lord. He repurposes it. So there's a twist di ay sa imong pain nga imong giagihan. Sa mama, mga naningkamot, sa papa nga naningkamot, mga naningkakapoy, and within bitaw sa pagmanarbaho na may mga pagsulay diha. Sulod sa opisina, sulod sa imong working place, no? May mga pagsulay diha, igsuon. But always remember, importante pagyud-gihapon ang kaluwasan ni Lord. No? Ang paghawas ni Lord sa imong sitwasyon na naagyon katuyuan. That's why vitamin nga, ay, wait, understand, ganun ako maging naka-experience ani. In fact, ato gigutang sa kamataon na, Lord, ano ka? Ang kalagduha maguna siya ka tono. Depende sa imong tenor, sa tono sa imong pag-istorya nga. Lord, ang first ka tono, ako manggit mo yun. Ako manggit, Lord, sister, mabigaan po ako, gabasa kong Bible, gatites ko, kasimba ko. Or, ang second na tono sa imong tingog, Lord, nga naman ako. Anid kay katuyuan, ani. Hindi pa man ako masabtan. But in due time, Lord, imong ipasabot sa ako. Amen. So, pwede ka mo maka-question sa Lord, pero parang nga ang imong tono niya. Ang isa, pinuso ko nga po, ano ako man? Or, ako man. Ako man, Lord. Ang sige lang, lagi kay purpose ani, Lord. Sara na ako eh. Ako man gano'n Or, anong bihang ako mo? Ganun kay Lord. So, na siya. Then, tanaw na to, unsa na yung mga experiences. Kasi nakabati yung heartbreak. Your heartbreak, God can use it to heal others. Di bilang heartbreak na nagbulag mo sa inyong uyab, or gibasted ka, or di lang ang klase ng heartbreak, ha? Eh, kung pa-istorya na ito ang mga mama diri, sure di ko, daghang yung heartbreaks yung nabati sa mga inahan ba. Tapos siyempre ito atong papa, no? Atong kung daghang mga heartbreaks ang men. Pero di sila masayran, na sila heartbreak. Hindi ko kabalo nga naling heartbreak akong ba niya. Heartbreak siya. Pero siya masturya. Kaya ako makasayo din ang maan na. Nabungkang ng dam. Ay ka na bang, ang ilang intention not to harm us. No? Ang intention not to harm ang mga asawa. Okay, kaya naman ni sulbaron. Pero pag di kaya sulbaron, ay harang istorya. So, anong heartbreak? God can use it to heal others. Kaya giayon ka sa Lord, ka-sure di ko, daghan di mga tao nga mudugo sa imo nga, makayon nga, ano mamit ko sa una mo. Your failure, kasi wala ka agi yung failure. Even mga students, agi ng failure, eh. God can use it to teach grace. No? No? Ang datong mga failure, kaduhan ta sa Lord, na naigrasya. Dili lang puro failure. Naaga ko'y abundance mo abot. Your past, to past na ito nga life na nakakos na ito pain, God can use it to shape your calling. That's why we are here. Naata diri karon, na makita sa pulong sa Ginoo. It's not enough nga ato la siyang pamation, but let's take it to heart and put it into action. So again, God's redemption is bigger than our pain. Si Joseph, no, didn't just survive. He saved. Wala lang siya na-survive sa famine. But, no, tabang siya o pangluwas. And that's the point. God doesn't just redeem us for comfort. Lord, hawaas ako ani ang kalisod kay kapoy. So, gusto kita comfort. Pero, ang katuyuan niya ay nang gihawas kaan ng kalisod because daghan may naglisod sa imo o sa ako. Nga nanginahanglan nga matabangan. So, giredeem ta niya for mission. Ano yung mission? Last Thursday, yesterday ako si Chris, si John, kay ilang mga lugar ang naapektahan nga ito nga. Naging ko nga,
kanang yes, kanang pain nga inyong ibati, kay na-wash out ang mga gamit, labi na sa mga kasilingalan nila. Pero kamo ang gamiton sa Lord na point person, no, kamo ang gamiton sa Lord na point family para makapenetrate ang church dito. Pero yesterday, hindi buwan yesterday, pastor. Gusto na mo dito. Pag-ato na mo dito, walang tao. Lord, sa akin mga bihon diri, mga juice, grabe kadaghan, ang mga pan, ang mga... Wala, kaya nagpila pa rin sila, kaya na politiko nga nang hatag sila. Sige, pila sa sila dito. Nagpaabot lang niya sa ila. And ang concept na mo, ang ako idea, ako mga gipanghuna-huna, kaya mag-expectation versus reality nga. Kung mga church lives, nagko dito sa GC, kung updated ko sa GC, let the church be on the move. Ato sa damayan na. Kaya ako expectation mo ito, mag-gather ang mga tao, pagkahuman, kanang i-encourage sila nga God is so good, maski despite sa inyong kalisod, naagin si Jesus Christ. Let's pray, let's accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Inana ako pag una-una, nga ipa-accept, instruction na ako mga women, o ang men nga naagahapon. Pag na mga mama, duula ang mga mama, pangunta na ako sa health need, ang buwan na ito, inana. Pero pag-abot dito, i-change siya, Lord. Kaya ka pwede magdala nga ito. We are from the Jesus is Lord Church. Yeah. Kung updated sila sa news sa GIL, ang good mo, din yung sa third June. Yan, nag-t-shirt ko rin ito, GIL. No? So ako, pag-abot na ito, nangabot na sila, hinahinan sila. Ay, mga yung buntag, mga papa, mga mama, salamat kay nakamo diri karon. Gusto lang may magpa-ambit. Mga friends di ay ni-increase. Wala kay ko nagpakilang ato nga kuan pastor kay kanang mas ma-allergy ka sa naghat. Pastor, magmuli na daw sila. Sige na lang. So pag-abot dito, akong heart, ato na ko dito lapit sa may sapa. Lord, sa mga wag may tao, nagkong nakapit na, mas may bis ng mga tananin. Lord, di ba accept mo? Lord, wala di maka-accept ani kang Jesus Christ as their Lord and personal Savior ba? Kaya baka nagusaya, bitaw ka ng gusto gini mo nga mo, gini mahitabo mo. Madawat gini na si Jesus, mas kinusa niya. Madawat sa niya si Jesus bago ang relief foods. Ano niya mga, bago natin sila nga nagaan sa snacks. No, kaya ako muna na mag-share ako sa word ni Lord, then mag-snacks dayon, then at relief foods din, yung mga tao gipang gutom na. Nagpuman na gusto, kung pwede pa na sa isang kapamilya, tagduha, tagpulo sila pa na. Okay, limited naman. So, lahi, karon, salamat sa mga leaders, dili magid nato. Sa ako na una-una, pero wala din ako i-insist. Na open akong heart sa flow ni Lord. Di ba sabot-sabot ni Lord? Kapag inana ang sitwasyon, sige na una-una spiritual ang mga tao. Kaon o kanang ayuda, ginang-ginang pagkahuman. At ito na salamat kaayo ha. Ano ra? Pero nagtuko ko, mas akong kabukat na, ibigay nila sa Israel. No, kung wala akong ipanguntan na, Lord, kung 4 days sila man, nakatugid na kundo ko, mas bukat dito ilang ipanguntan na relief goods. No? Kaya ang sa uman, nag-iisa lang, nakipon-kipon daw, wala na nakadawat ang kipon na uman. Wanto ka, wala may kadawat ang kipon na, wala may kadawat, anak to uman dito. Pero sa JIL, wala na nagpaila as JIL, pero gidala, nag-ampo gid me before me nga, Lord, we are your ambassadors. Let Jesus Christ be seen sa akong mga kinabuhi. So nagtuwa po, makatuwa itong mga gipang donate ng mga kwarta, niya, pagbitbit nila ako din mismo, bukat, di ano ba? Ano ba si Chris, 2 kilos siya para daghay makuan, pero lahi naghapon ang pamaagi sa Lord. May namduman pa nila nga kadtong nga pundo, kadtong nga organization nga nibisita sa among purok. Daghan lagi kayo sila bugat, lagi lang ipanghatag, no? The next week, mubalik mi nga to, dili na mi madala o mga bugas o kung sa pa, magpakaon na. So, pero tanaw sa akong silinin na po sa Holy Spirit kung this time na ba, I accept the Lord Jesus. You must accept the Lord Jesus Christ. So, depende. Ay, wala ko sa'yo kayo. Sobrang ano, baka nagdasig, baka pa kayo. Yung what? Kasi ginang Yeso Cristo mag-dili. Na, why ayaw na? Jesus name. Nanimo na akong
murag nahimo naman hinuhulog. So, yun naman, hira naman sila para Jesus name. Dili ka na. So, chill lang. Pero ako heart na, sige Lord, okay Lord, mo gusto ko yung pagbuha. So, next week, gusto mo uban mo men. Naming men kadahapon, duha. Jun yung si Godfrey. So, magluto ako ng mga saman, yung sa puspas. Pero dapat na yung chicken. Pila ito, puspas. Dito, chicken nga lang gilabit-labit. Chicken po nga buo. Mamapuspasan ba? Or katong chicken macaroni soup. So, chicken macaroni soup. Dami na ba ito? Praise God. Number 2, salvation is the ultimate good. Ang rason, wala sila kabalos-balos ng ano ng hatag. Siguro, ang ilang style ng rason is, naluoy lang sila sa naluoy lang ka sa ila, pero sa prayer na nato gidaog, sa prayer na ba nga, Lord, hatag ni ani Lord. Ang katuyuan ginamo is maluwas din sila. Again, dili man nato sila madala din sa church. Imagine daw, bikato among ipagtagalan ito, mga sa church kanan. So, di naman ngayon sila magdala sa church. Ang church na ang atong dalon sa ila. So, that's why, ang gibuton ni Lord sa akong heart na, bisita lang kita dito, dili lang ting baha. Bisita ka dito sa ilang place. Sige, sa second meeting, akaang ta, kung sa leading sa Holy Spirit, encourage, gihapon, pray. Sa third na meeting, hantod, mahimo na natin siyang community service. Hantod nga, part na siya sa extension service. At least, the church is on the move. At least, naigibuhat ang church outside. Hindi lang kadiri nga nag-happy-happy. Kaya ato na pong goal by next year sa atong anniversary, kay mag-20th na ba yata niya? Ato na mga outfit kay Filipiniana. Pag ready na mo, kay 20th ba ya? No? Mga Filipiniana sa mga kuan. Ano mga kuan? At least, nasira ito na magdaan. June. No? Mag-Filipiniana ta, mga ano-ano natin din sa kuan. No? Pangandaman na ito kay 20th man. Isa mo yung gusto mag-speaker, si Brother Eddie? Or si Senator Joel? Hallelujah. Sige. So, ningon si Joseph na to save many lives. Diba ang pagluwas sa mga daghan ng mga katauhan, what a heartbeat ni Jesus. So, kung heartbeat ni Jesus, dapat mabakit ko na ito ang kaluwasan, kanang mo rescue, mo restore. Iksungan din na siya limited sa Burok 13, ha? In fact, dagan pa ito sa Burok 20. Pero hindi na po siya limited sa mga poor and needy or kanang mga na-captive sa dili maayo. It's also ang mga kwartahan. Isa may willing din niya kumali kang Mayor Delario, kang ng mga Zubiri, nila Roque, kay Christian Mishnaan. Kinsa pa dali ka na mga nasa taas na posisyon. They're also called by the Lord. Dili ta mamili, dili kay dato ni siya. Dili ko kay ano siya, doctor, lawyer. Kung share to sa word ni Lord, wala na magpurog-purog. No, di ka mamili. Whatever estado sa kinabuhi, whatever, no? Any walks of life, pwede. But Joseph's salvation, kato sa time mo ni Joseph, physical lang to, gutom lang yun. Pagkaon ang ilang kinahanglan. But today, baya, ang famine, no, naay ka ng ting gutom sa atong spiritual na bahin. People are starving for truth. No, uhaw, gutom ang mga tao sa kamatuuran. That's why, pag naipost sa social media, mo naging tinuod, kaya murag mo naging mo naging ang tinuod, doon nagita kang Blyce Fernandez is ito siya. Dili nagita ka, murag tinuod, hindi yung istorya mo. Dili ta kang kuan, kaya murag tinuod, hindi yung istorya ni Vizcaya. Ano na. Kaya tungod sa kauhaw, sa kamatuuran, pinakawiling nga, mo imbestigar. Imbestigar kung sige, feed sa tao bitaw, pero sa social media, mo na kituuhan. Uhaw ang tao karon sa hope o sa eternal life. So, uhaw sila, gutom sila, tagakatupan. Isa may willing mo palit upan sa ipanghatag sa ila.
Next slide. O mo kalingaman. Nag-ingon si Jesus, I am the bread of life. And He gave us a command. No, mando na ni Ginoong Jesucristo, di na siya suggestion. Uy, I suggest ka una si Lord. I suggest later di ay magkaroon ng Holy Communion because first Sunday, second Sunday, wala na naka-Holy Communion. So let us make it tibok na itong kasing-kasing. Ano bang? Wala naman ka nag-suggest na di gutom ka, di uhaw ka, spiritually. Tama si Jesus. Dili na siya suggestion. It's a command na ato gid i-share sa iya. Nga kanang madawatan gid nila kanang isituit ba na busog yun. Dili tama nang bitaw nga kanang nay pagkaon. Balik nimo wala ka kabalo kay kaon man niya o wala. Siguro kaon na niya pag burgers, sa Jollibee or McDonald's na burger. Pero kung burger ang puro na harina ang pati, I'm not sure kung naunan ba to. So, si Jesus ang atong ihatag na bread sa mga ipang-uhaw, ipang-gutom. Si Jesus na pagkaon ang ihatag sa inyo. Amen. Nasabtan ba? Amen. Praise God. Number 3. The Great Commission. Magiging atong Great Commission. Ito lang nainhan nato si Jesus na yung mga nag-ampo sa ato. That's why naatag karon. This time, kita na good. No? Our response to redemption. Naluwas na daw, so may response na to. Basta na sa Matthew 28, 19 to 20, dili ni siya buuha ito sa pataas. So ano lang siya? Ng putol-putol. Go therefore and make disciples of all nations. Diba? So I'm baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Then teaching them to obey everything I have commanded you. Today, command ni Lord lang. Pastor, wala mo kabalong sa command ni Lord. But the very first thing ang i-command ni Lord is to share Jesus. So, igsoon, si Joseph, daghan siya naluwas ng mga kinabuhi sa ilang kapanahunan dito sa Egypto. Labi na katong iyang mga clan, kung naman kayo kung naluwas ko, naging kong mga clan, naging mga kapamilya, mga ginatong kuan. Si Jesus, nag-save siya sa atong mga kalag for eternity. And now, kita na po. Kita na po. That's why, kaangkon na sa kaluwasan, that's why, kita na po ang reach out. Di ko kabalo, Pastora. Pwede makanga kanang, napaihatag na something. Ka ng something, yun. Unsa na ka something? Kanang something, labi na makaon, yun. Easy, rin ka maka. Nakihatag sa imo. Then, pwede ko mag-pray sa imo. Pray lang. Na, matouch din ilang heart. Na, Pastor, wala pa ako siya napa-accept ng Jesus. It's okay. Balikin po niyo siya. Tanda po ng something. Praise God. If you have been redeemed, di ba? Na-redeem ta, naluwas tabot, pasabot, gi-recruit na taanak. Nanginahanglan mag-ugdagahan. Ang kingdom ni Lord is nanginahanglan ugdagahan ng mga recruiters. Kita, na-recruit na ta. Na-recruit na ba ta ni Jesus? Na-recruit ba ta ni Jesus? No? So if you've been redeemed, you've been recruited. Nasakitan ba ta? Or nasakit ba ta in the past? Nan ayo? So if you've been healed, you've been commissioned. Binihugan ka ni Lord. No? To those people, api mga pangbati, ito nga dili maayo sa lawas, to pray for them. If you've been forgiven, napasaylo na ba ta? All the more. Na ipaambit na to ang forgiveness na ato nadawatan. Mo man na. Kaya mahimo matang selfish kung ato-atoon lang. Ija-ijahon, ato-ato. Praise God. So, ano sabdan? Now, this time, the last one, the invitation to salvation. Maybe,
maybe you're tired today. No? Maybe nakakaroon. Sama sa kang Joseph ba nga na-betray or nagiliuban, lukiban, no? Broken! So in what way ka na broken? Daghan kay mga, naman kay pangarap in life, din mo na natupad. Isa lang sa earth. Kaya mga gipang desire na wali mo nakabot, nga kini nga bulan, mo na gyud ni. Akong plano, mag-pursue gini daw big, wala man nag-allow sa Lord. Masakitan na sad ka. No? Wala bali-bali sa imo. For example, wala itong assurance, nakita ka ni Lord. Tingin sa iyong katapan, nakita ka ni Lord. Higugma ka ni Lord. And God can redeem you sa imong sitwasyon. Example. God can redeem you sa imong sitwasyon. Jesus died not just to forgive your sin, but to give you a new purpose, a new mission, a new life. And this is always our declaration. Mo kami namugna ang atong church na Jesus is Lord Church worldwide. Diri nga verse gilihugan si Brother Eddie sa Romans chapter 10 verse 9 says, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. And sa atong conclusion mga igsoon, so naiduha ka invitation. Come to Jesus. Humalaman ko, bidol naman ko kay Lord. If you never receive salvation, today is the day. Daghan na ba rin ang klase nga salvation igsoon? Dili na ba rin kanang salvation lang sa kalanglang nato? Okay? Liwas naman ta. Kung naluwas na ba ka sa imong mga utang? Luwas na ba ka sa katong mga relasyon nga naguba? Luwas na ba ka? Igsolo sa mga nga kailangan mo kaluwasan. Awas ako Ginoo, luwas ako Ginoo. Kumingon kaluwas ka sa imong kalag. Katong gidawat na nato si Jesus, luwas na ta. Pero unsa pa man ang kinahanglan imong kaluwasan karon? Still, kailangan nimo si Jesus. Come to Jesus. And this time, this ang taman niya. This time, go for Jesus. If you've been saved, it's time to share that salvation. Amen. So, from pain, no, to purpose. Ay katuyuan ang mga kasakit, mga pagbati na dili maayo, no, mga negatibo diha ang hitabo sa akong life, mga butang na hitabo sa imong kinabuhi na dili puyon sa imo na katuyuan. From pit to platform, from brokenness, na broken-hearted ka, mabot ang time if you surrender that to Jesus. Mabaga ang imong dagway, mabaga ang dagway, because you are courageous and bold enough to share Jesus. Let's be like Joseph Igsoon. Let's be like Jesus. Let's go and save many lives. Kung sa man na pamaagi, Pastor, you know what? If you don't want to do it alone, come and join with us. No? Dagay pang open sa Lord. Kanang karong alas 2, first time na mong adto, but that would be, the plan for that is every Sunday, 2 p.m. na siya manitabo. Dili ba ko pwede nga ako ra po dito tanan? Dapat sa Sabado na ka. Sa Sabado, loaded ang Sabado na sa morning, kanang sa Purok Tracy, kay mo ko na i-plan nato, nga mahimo na siya extension na diha. Then nakapagin sa campus ministry, mo ko na ang atong plan, baragta sa Lord ana, mahimo na siya diha nga isagin siya ka kanang pundo for the students. Then pagka afternoon, and pambalikan to na itong atong mga kaigsurunan, nawala na po, no? Nawala na pag-asa. So, it's high time. Sa ako pangikalingon, it's high time for us na magpahibulos sa imo, sa akong kinabuhi, dili ang yawa, kundi sa Ginoong Jesucristo. Amen? Let us all stand.
Hindi kita willing ka, obedient ka, obey lang ng obey. O labaw sa tanan, available. Praise God. Let us be part of this great harvest na kakahitabo sa atong era karon. You know what? We are not alone. Gitabangan kita sa Holy Spirit. We are not alone. Na ang Holy Spirit na nag-uban sa ato, nagtabang sa ato. Diba, we've been praying at least one soul for Jesus. Dalawin nga ito karong Sunday para sa atong conquest. Will be allowed so, Lord, na ay mahitabo. Yes, it's bad. Yes, it's painful. But naadi katuyuan. Tinatapos na ito ng plano ni Lord ba? Lord, kailangan pa din ay mamatay, kailangan pa din ay na ay mabahaan, o ano nagbalay. Para lang mugo ang imong mga katawan to share Jesus Christ. Pero yun, Ana, whether we like it or not, we are not in control. God is in control. O mas kung naakay di masabtan, remember na dili na to matugkad ang plano ni Lord sa imong kinabuhi o sa akong kinabuhi. That's why, let's just be willing and obedient and available to go sa flow kung asa kanya to. And as my encouragement for all of us JIL people, Pastora, busy di kayo po. If you can't come, ang ibang mga seed is dapat kayo ng katuyo, kahimuan. Dilipod ka sa finances. Hibutang sa Lord yan. Ang imong effort. Ang imong time. But if you can do both, why not? And this is all for the glory of God. Kadaghay maan kalag sa iyang ingharian. Hallelujah. Let's just worship the Lord.